May parang 2-3 zone defense tong Lakers dito sa simula ng fourth quarter mga idol kontra sa Raptors. Kita natin si Vanderbilt, may tinuturo kay Ayton na manatili dyan sa may free throw area. Pero kalaunan ay lumubog din gawa nung si Scottie Barnes ay nasa ilalim na. Need niyang tauhin yan syempre. Then itong dalawa sa ibabaw, sina Vando at Smart po, ay parang magpapakairamdaman dyan. Kung sa kanan nila aatake si Quickly, edi si Smart po ang lalapit. Kung sa kaliwa nila pupunta, edi si Vando naman. Then syempre, handa yung isa na soluhin tong screener na si Mobo. Ito yung tira na kayang ipasok ni Quickly pero mabuti sa LA at mintis to. Pero ganyan nga sila dumepensa mga idol. Ang napansin ko sa depensang to, ito yung pinambubungad nila sa kalaban. Like simula ng possession, ayan, ganyan sila. Pero hindi nila papanindigan talaga kapag medyo gumulo na. Bale tila ilusyon lang, ganun. Kasi nung ipinasa na kay Quickly, makikita po natin si Vanderbilt na sinundan lang siya all throughout kahit na pumunta na to sa corner. So hindi na 2-3 yan, biglang nagtao-tao. Napilitan din dito si Barnes na tumira mabuti at mintis na naman. Though may mga butas talaga tong zone defense kapag executed ng maayos syempre. That's why bibihira yung gumawa nito sa NBA Tulad dito, si Mamu ay nasa ibabaw at nilalapitan na siya ni Vando. Matinik din sa tres to, lalo kapag iiwanan mo kaya mapapakomit din si Vando sa kanya. Then ayan, iniswing niya ang bola kay Agbaji kung saan nagrotate naman si Lebron din. Pero dito na nga nagkakaproblema, may shooter din po sa corner na kailangan niyang antabayanan. Kaya ito ay mahirap din na sitwasyon sa kanya. So dapat maglalateral si Vando dito para tapatan si Agbaji. Role niya yon. Pero anong ginawa niya? Tumayo lang dyan. Open look ang nangyari, mabuti na lang sa Lakers no at mintis na naman. Pero ayan, as long as nasa ibabaw nga po ang bola, feel ko epektibo naman din ang depensa nito. Lalo na kapag nagmimintis yung kalaban. Kita natin, maganda ang pagkakadenay ni Luka sa fake pass. Maganda rin po ang pagkakarecover ni Vando sa wing. Then ang mali ng Raptors dito ay hindi tinetake ni Shed tong tira. Nag-retreat na si Lebron sa ibang tao at basically, iniiwanan siya. Dapat nga si Luka yung tumapat dyan pero nag-commit na ata siya kay Mamu. So paano na lang kung si Shea to or kunwari Jamal Murray next game? Mahirap na. Buti na lang no at hindi yan tinitira ni Shed kahit ang layo ni Ayton. Ending ay turnover pa sa kanila. Naubusan ng shot clock mga idol. Maya-maya makikita po natin si Shed na tinetake na to kasi yan nga ang binibigay sa ganitong klaseng depensa ng Lakers. Well, magbebenepisyo rin talaga ang Lakers kasi Raptors sa pala ang worst shooting team sa tres sa buong NBA. Nung nakaraan Lakers pa to pero ngayon Raptors na nga po. Kita naman din natin na may gap si Shed kay Vando so yan na rin ang pagkakataon para tumira. This is considered a good shot pa rin sa akin. Yun nga lang, hindi na naman pumapasok. Pero siguro, ang goal ng Lakers ay huwag mag-penetrate or limitahan ang penetration ng Raptors mga idol. Kaya dito nung umatake si Ingram, umalalay si Ayton dyan. At ayun nga, hindi na siya naka-atake pa, hindi na lumalim. Na-challenge tong tira at manonotice natin dito na wala na namang nagba-box out sa mga ito. Lahat sila abangis lang din sa tira kung papasok man o hindi. So kung kunwari may mag-hustle play dyan sa Raptors, edi pwedeng yun na nga ang makakuha ng bola. Mabuti muli sa LA at walang ganon. So napansin natin nga rin na kahit hindi sila dumepensa ng 2-3, itong si Ayton po ay ganitong kumukover sa gitna kahit wala siyang tinatao talaga. Sa mga hindi po nakakaalam, sa NBA lang naman yung may rule na ganito na kahit depensa ka, bawal ka po magtagal ng 3 seconds dito sa painted area nang ikaw lang mag-isa. Dapat may tinatao ka na at least abot kamay mo. Kaya nilalaro-laro ni Ayton din yung sarili niya dyan, papasok at papalabas ng paint. And yan din probably yung adjustment nila para manatili si Ayton sa loob at magkaroon ng silbi yung tangkad niya. May times na mapapabantay siya sa perimeter, oo, pero sa ganitong depensa mas madalas na siyang tambay sa loob which is yun nga rin ang gusto mong mangyari. And nagagamit nga rin niya yung laki niya. Nabisto na lang si Barnes dyan at ang daming Lakers sa loob Ako mga idol ay Lakers fan po no, alam niya na mga solidong nanonood sa atin yan, sina Idol Renz, Idol Leoven, pero hindi naman porket fan ka nung team lagi ka na lang tingin sa maganda at maganda lang. Pwedeng gano'n naman din at wala naman ding masama doon pero I believe na wala naman din pong masama sa sinasabi ko. Kita nyo naman, yung ganitong depensa ay may butas pa rin. Sadyang nag-work lang din to kontra sa Raptors kasi may hina ang shooters nila. Pero a team like Boston or Pistons or OKC or kahit nga Denver next game ay mahirap gawin to gawa nung marami silang matitinik na shooters. Kaya kung gano'n, edi ako na lang kaya mag-coach. Hindi, napansin lang din naman natin yon, mungkahi lang natin yan. Let's see next game mga idol kung ano ang mangyayari sa kanilang depensa. Kaya ano po masasabi nyo sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.